Alam mo, hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiinis dito. Si Amy Marcos, humihingi ng tawad sa pamilya Duterte. Ngayon lang, after ng lahat ng nangyari. Mga kababayan, balikan natin ha. Siya mismo ang isa sa mga nagtulak kay Sara Duterte para tumakbo bilang vice-presidente noong 2022. Malakas ang suporta, solid ang tandem, parang walang bahid ng problema. Pero ngayon, biglang sorry? Ano to? Realization? O reaction sa pressure? Kasi aminin natin, hindi na maganda ang takbo ng relasyon sa pagitan ng kampo nila at ng Duterte family. Ang daming issue, ang daming bangayan, at ngayon, biglang may pa-apology? Kung talagang sincere, yan. Bakit ngayon lang? Bakit hindi nung nagsisimula ng uminit ang politika? Bakit hindi nung unang lumabas ang mga kontrobersya? O baka naman, damage control na to. Kasi kapag malapit na ang eleksyon, biglang nagiging mabait ang mga politiko. Biglang may paawa, may pa-sorry, may pa-unity ulit. At ito pa ang mas masakit. Hindi simpleng pagkakamali ang sinasabi dito. Buhay politika ang naapektuhan, reputasyon, relasyon, buong tiwala ng mga tao. At ngayon sasabihin mo lang, sorry? Ganun na lang yon? Mga kababayan, huwag tayong basta-basta nagpapadala sa emosyon. Hindi porkit may paghingi ng tawad. Automatic, malinis na ulit. Tanungin natin, ano ang tunay na dahilan? Sino ang nakikinabang? At higit sa lahat, late na ba ang lahat? Sa politika, walang aksidente. Lahat may timing. Lahat may dahilan. Kaya ang tanong, ang paghingi ba ng tawad ni Amy Marcos ay galing sa puso o galing sa takot na mawalan ng suporta? Ikaw, ano sa tingin mo? Huwag kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe para sa mga bago pang pinag-uusapan sa Pilipinas. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Kay Inday Sara. Pinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, naisip ko rin, at nung kinakausap ko pa si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national. Nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Napakadami namin na tinutulak ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago na sinimulan ng ama mo. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Ikaw lang yung tanging pag-asa ng nakararami. Ikalawa, hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Tignan mo yung pamilya ko, hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyurakan ng pangalan. Talagang aping-api ang pamilya, ganyan ang politika, brutal. Ngayon, nag-uusap kami, sabi nga niya, pag nayayamot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to eh, dinamay-damay mo pa ako eh. Sabi ko talaga, dinamay kita para hindi ko na maakalain magkakaganito. Higit sa lahat, isipin natin, kung mayor ka lang, ano kaya ang gagawin sa iyo? Anong gagawin sa syudad mo, sa Davao, sa buong Mindanao at Mindanawan? Mabuti nga, VP ka, kahit papano, number 2 sa buong bansa. May paninindigan, may tatayuan. At least, kahit papano, kahit inaape, kahit ini-impeach, VP ka pa rin, nasa posisyon kang tumulong sa iba at ipaglaban kaming lahat.